Maswerte siya ngayon dahil itong mga senior officer na ito ay halos 100 sa kanilang batch. So kung maalis ang isa ay may 70 paraw na naghihintay para kunin yung kanilang mga pwesto na babakantiin. Bakit? Totoo yan. Kasi dating mga senior officer ng mga pulis ngayon, gusto din nilang sila naman ang mapwesto, di ba? Kung ganito, kabilis. So, kung sila hindi nakatugon, saan sila ngayon mapupunta? Saan sila ma-assign, Mark? Well, sa ngayon, Jen, floating status, no? Pero ang sinasabi ni General Torre, mabibigyan pa, may pag-asa pa naman na mabigyan sila ng pagkakataon kung sa mga susunod na ibibigay sa kanilang pwesto ay magpapakitang pila sila. Pero yun nga, ang sinasabi ni General Torre, kung may 100 sa kanilang batch, marami yung naghihintay para mabigyan ulit sila ng pagkakataon. Dahil iikot yan, Jen, maraming nakabang. Lalo ngayon, alam naman natin na ruling class na yung mga galing sa Philippine National Police Academy at yung iba dyan, naghihintay na ng kanilang pagkakataon para ipakita rin naman yung usay nila, no, na tumugon sa ganitong mga programa. Ayan. So, tuloy-tuloy itong simulation exercise na ito, Mark. Yes, tuloy-tuloy daw ito. Ang sinasabi ni General Torre, weekly, mayroon silang mga simulation exercise. So, asahan sa mga susunod na linggo rin, marami pang masisibak sa kanilang pwesto kung hindi sila dito sa programa ni General Torre. Until such time daw na ma-meet na lahat ng pulisya itong programa at makita na lahat ay nakakasunod doon sa kanyang direktiba na 5-minute response. Sana magkaroon talaga ng yung actual, hindi yung simulation exercise lang para makita natin yung bilis na response. Kasi kung SIMEX, alam ng mga pulis na mayroong SIMEX, ibig sabihin yung actual, hindi sila nakaprepare, pero baka raratingin within 5 minutes, at least mas maganda yung ganung experience talaga, Ma'am. Well, Jen, itong mga simulation exercise na ito, mga surprise to, Jen, hindi ito actually, yung regional, Police Regional Office 7, may mga pagkakataon na lumalabas sa gabi yung director nila. May tatap siya ng mga civilian, no? Attendant sa isang gasoline station, no? Cashier sa isang convenience store, patatawagin dun sa hotline at susubukan niya kung mabilis na makakarating yung mga polis. Ganyan din yung ginagawa ni General Torre pag nag-iikot siya, nagsasimmet siya gamit yung kanyang radio at kunwari, no, nagpapa-responde. Kaya nakikita niya kung gaano kabilis yung respondent nitong mga polis na ngayon ay wala na raw sa mga presinto dahil inalis na yung mga PCP. Kaya sila ay nandun sa mga patrol vehicle nila at nakabang sa kanilang radyo para sa tawag ng 911 hotline doon sa mga emergency na ibabato sa kanila. Ayan. Sige. Siguro sa isang araw, alamin din natin gaano karami naman tinatanggap na prank calls ng 911, no? Mga nanloloko at paano nila ito napipigilan para mahinto din yung mga panloloko sa pagtatawag ng mga emergency. Alaman lang natin. May sistema na rin sila dyan, no? May mga prank calls, na-identify nila yan kasi yung subscriber ng numero na yan. At may kaukulang kaso na ipinafile sa kanila ang Philippine National Police. Ayun, kapag kami nanloloko, di ba, pupuntahan nila, tapos wala pala, kasuhan, di ba, para mahinto rin yung panloloko sa mga emergency hotline natin, di ba?